ah, although commonly po siya kilala po siya as flag law, pero marami rin pong sinasakop po ang batas na ito. Ito po ay batas na nagmamandato kung paano natin dapat irespeto ang ating watawat, kung paano i-adapt ng isang agency or ng isang local government ang magiging national emblem po nila. At kasama rin po ng batas na ito ay yung mga pinagbabawal po na dapat pinagbabawal na dahil ito ay parang paraan ng pambabastos sa ating watawat. So, flag law po siya pero malawak po ang sakop nito. Hindi lang po basta-basta yung parang pinakakilala lang po lamang po siya tungkol sa kinalaman po sa watawat, pero marami pong sakop ito. Katulad na nabanggit ko po kanina. Okay po. So kumbaga ang general ano pala nito, attorney, kumbaga sa pagka-Pilipino natin, itong flag law or itong Heraldic Code of the Philippines. Pero dito, attorney, maisunod kong katanungan, sino ba, attorney, yung may otoridad na mag-aproba ng mga seal, logo, and even yung coat of arms ng LGU, alam mo ba, ng schools and government agencies? Kasi may mga nagpapatupad nito, yung iba nga, ginagawa pang baro or Filipiniana yung parang flag. Sino yung nag-a-approve niyan, attorney, if ever? Una-una po, kung kailangan po gumawa ng emblem ng isang institusyon, ito po ay kailangan ipasa po sa National Historical Institute. Sila po ang magre-review kung angkop po at sumunod po sa regulasyon ang emblem na ito. Pagkatapos po ito ma-review ng National Historical Institute, ito po ay ipapasa, depende po, maaari po sa Office of the President for approval para po sa mga agencies po. At kung ito naman po ay para po sa mga LGU po, maaaring ipasa po to sa Congress for approval po. So, ang NHI po, National Historical Institute po, ang namamahala po dito. Sila po ang may supervisory power po para i-review. At pag pumasa po sa kanila na tingin po nila ay sumunod naman po sa mga regulasyon po na sinasaad po ng batas, ito po ay ipapasa sa ahensya po ng either Office of the President po or sa Congress po. Okay po, attorney. And ito, attorney, tungkol dyan sa watawat ng Pilipinas, pwede ba, attorney, baguhin o i-redesign yung watawat natin? Kasi baka may gumagawa niyan. Ano, yung seal ng Pangulo, yung coat of arms ng Pilipinas. Pwede bang i-redesign yung mga ganyan, attorney? And kung halimbawa bawal, tapos ginawa, ano, attorney, ang parusa, if ever? Ang pwede po siyang baguhin pero dadaan po sa proseso katulad na sinabi po natin kanina, kailangan po itong isangguni po sa NHI. At kung ito naman po ay pumasa po sa NHI, ipapasa po ito sa, bawa po ang coat of arms po ng Pilipinas, ipapalitan natin, Kongreso po ang mag-a-approve nito. Bakit? Kasi po, sa batas po, nakasaad po dito sa flag law po natin, kung ano po ang existing coat of arms po ng Pilipinas, kung ano po ang existing na emblem po ng opisina ng Pangulo ng Pilipinas. So, kung dadaanin po sa proseso, pwede pong palitan itong mga ito. Pero kung ito po ay gagawin po ng illegal, yun po ay pinagbabawal po. Kasi tayo po ay may mga batas na kailangan sundin po. Kumbaga, maaaring tingin po ng iba na ito ay pwedeng gawin ng kahit sino, kahit ano. Kung gusto nila, hindi po. Dahil po may mga batas po tayong kailangan sundin po. Okay. Kumbaga, dapat talaga, attorney, kumbaga sa isang bagay, magpapaalam muna tayo sa authority kung pwede kung aprobahan nila. At katulad po nung nabanggit nyo kanina na nabanggit nyo po na yung pong iba ay ginagawang Filipiniana costume ang ating watawat po, di ba? Yan po ay matinding pinagbabawal po sa ilalim ng flag law. Dahil isa po yung paraan ng pambabastos po at isa po yan sa punishable offenses po under po ng flag law po natin. Okay po, yun. At dito, attorney, maisingit ko lang para lang alam nung ating mga nakikinig sa atin, yung mga layman natin. Bukod dito, attorney, sa mga napag-usapan natin, ano pa ba, attorney, yung mga bawal talagang gawin sa watawat ng Pilipinas? Bukod sa bawal na gawin itong baro, bawal na gawin itong Pilipiniana, bawal na, ano pa ba, yung natin kanina. Kung ano pang bawal, attorney, para lang ma-enlighten yung ating ito po yung isa sa mga interesting po na pwede po natin pag-usapan. Unang-una po, bawal po gawing tablecloth.
ang ating watawat. Bawal na bawal po na pag yung ating watawat po ay sumayad sa lupa. Kumbaga hindi po siya, kumbaga ang watawat po ay simbolo ng ating bansa. So hindi po to parang dapat ratuin na parang simpleng tela lamang. Isa pa po, kumbaga kung tayo po ay magsasabit ng ating watawat, pinagbabawal po ang bawa po. Meron po tayong painting or may nakasabit po sa ibabaw ng ating watawat, bawal po yon. Hindi po siya pwede ilagay sa ilalim po ng bawa, mga painting, ilalagay. Kung baga meron pong nakapatong po sa ibabaw ng ating watawat, bawal na bawal po yon. Isa pa po sa mga interesting po na doon nasabi po natin, yung isa nga po yung bawal po gawing costume ang ating Philippine flag. So, kung bawa po, yung pong flag po natin na yung pong mismong flag talaga po ay gagawing costume, yan po ay bawal. Pero kung inspired lamang po, at hindi naman po yung tipong talagang yung flag po natin ang dinikit, yun po yung makakalusot po sa aking opinion. Kumbaga, inspired lang po, hindi yung pong mismong flag po natin ang gagamitin po as costume. Opo. So, kung ibang tela naman pala, attorney, pwede. Attorney Hindi Clarence. naman po tela necessarily, sir. Kumbaga, yung pong watawat po natin, hindi po mismo pwedeng i-plaster po yan at yun po mismo ay susuot. Di ba po, napansin niyo po sa mga beauty pageants po, may mga Pilipiniana po na inspired lamang po. Hindi po mismong flag natin ang suot-suot po ng mga contestants natin, kundi po may mga inspiration lang po na makikita po. Ayun, okay po. Paano yung iba, attorney, ginagawang 'pag maulan, ginagawang parang payong? Ay Pwede ba? nako, hindi, bawal na bawal po yan. Naalala niyo po dati, nag-trending po, di ba? Parang may Girl Scout po dati na prinotektahan niya po yung flag natin na hindi mabasa hanggat maaari. Yun po ay isang pagrespeto po kasi nga, katulad po na nabanggit ko kanina, kailangan po bigyan ng utmost respect po natin ang ating watawat. Hindi po yan basta-basta isang simpleng tela lamang po. Kumbaga yan po ay representasyon po ng ating bansa, dignidad po ng ating bansa. Katulad po ng mga bagay po na bawa po, ang ating flag po, kung ilan po ay iriretiro na po, yan po ay hindi pwedeng itapon sa basurahan. Kung iriretiro na po yung mga sirang mga watawat po, yan po ay may proseso pong ginagawa kung saan ito yan po ay sinusunog po. Hindi po siya yung tarang trapo na itatapon lang natin sa basurahan. Sinusunog po yan na naayon po sa batas na proseso po. Okay po. So, pwede pala, attorney, sunugin yung watawat? Opo, yun po ang tamang proseso po. Kung iriretiro na po natin ang mga sirang watawat, yung mga kupas na po, yan po ang proseso. Hindi po siya yung tipong itatapon natin na parang normal na basura po. Okay po. Ito, attorney, mabalik ako ulit sa flow natin. Sa tingin niyo, attorney, bakit kaya madaming munisipyo ngayon at lungsod na pinapabago yung NHCP, yung seal nila? Ano, attorney, yung nakikita niyong karaniwang violations ng mga LGU? Kasi po, based po sa implementing rules and regulations po na inisyo po ng NHI, pag ang isang LG po ay mag-file po ng kanilang coat of arms, kailangan po isa po ay may historical value po ba? May mga basihan po. May mga requirements pong pinapasa. Unang-una po, historical background. Pangalawa po, yung pong mga ilalagay na emblem po dun, dapat po may connection po, may historical background po ba, may connection sa LGU na yon. So, hindi po pwedeng basta-basta po na ito ang trip ng gobernador o ng mayor na ilalagay dyan. Hindi po pwedeng gamitin siya na instrumento po upang i-promote po pa ang personal na interest nila. Dapat po talaga, nakafocus po talaga doon po sa parang landmarks, history po ng lugar. Okay po. Pagdating naman, attorney, sa mga private company, pwede ba nilang gamitin ng mga private company o influencer yung Philippine flag o national symbol sa marketing? And saan yung tinatawag, attorney, ng boundary ng respect versus commercial use, attorney Clarence? Base po sa implementing rules and regulation po at sa batas po, malinaw po doon na pinagbabawal po na bawal gamitin ang Philippine flag as trademarks for industrial, commercial, or agricultural labels or designs. So,
hindi po siya pwedeng gamitin po ng private companies po to promote their personal gains out of our Philippine flag po. At the same time po, isa rin po sa pinagbabawal din po sa flag law po natin yung paglalagay po ng kung ano-ano po sa ating Philippine flag. Hindi po natin pwedeng sulatan or dikitan po or i-modify po ito. Okay po, okay po. Eto, attorney, last 2 questions na lang. After nito, ipapasa ko naman kay Bombo Kim ang pagtatanong. Eto, attorney, yung mga nakikita natin sa TikTok na aesthetic flag edits sa TikTok or FB, legal po ba yun, attorney? Yung mga viral po na pangyayaring yun? And kailan ito nagiging disrespect sa ilalim po ng batas, Attorney Clarence? Hindi po ako aware din sa social media trend ngayon na nababanggit niyo po sa TikTok. Pero basically po, the moment po na i-modify nila ang flag, bahaw po, lagyan nila ng captions, figures or designs po, yung national flag po natin, yan po ay directly pinagbabawal na po. Pero kung ang content naman po nila, nagpo-promote po ng nationalism at background lang naman po nila ang flag habang nagdi-discuss po sila ng mga bagay po regarding sa pagpo-promote po ng nationalism or pagmamahal sa bayan, wala po ako nakikita magiging problema po laban doon. As long as hindi po nila binababoy po ang ating watawat. Okay po yun. Dito naman, ito, last question na lang, attorney, bago ko ilipat kay Bombo Kim. Doon tayo, attorney, sa stripes ng watawat. Kasi, ano ba talaga, attorney, yung tamang pagkakasunod-sunod ng stripes ng watawat? Kasi, baka yung iba malito sa stripes ng watawat. Kasi hanggang ngayon, parang debate pa rin ito eh. Ano ba, attorney, yung tamang pagkakasunod-sunod nun? And ano yung sinasabi mismo ng heraldic code dito, attorney? Na-describe po sa ating heraldic code po na 8 po ang naka-indicate po na race po ng araw ng flag natin. Kasi po, historically speaking po, nagre-represent po yung 8 race po yan ng mga unang 8 bayan po na naging magsiklaban po sa mga nananako po sa atin dati. Klaro naman po sa batas na describe po doon kung ilan po yung yung stripes po ng araw ng ating bansa. Okay. Ito, attorney, sa puntong ito, ipapasa ko naman kay Bombo Kim ang pagkakataon para magtanong din po sa inyo. Bombo Kim. Ayun po, good morning, Attorney. Bombo Kim Ramos po ulit and welcome po dito sa ating programa. Attorney, matanong ko lang po, aside from the, yung mga nabanggit natin, yung design inspired lang but not entirely representing the whole image of a flag itself and others na na-mention nyo po na mga ways, Attorney. Ano po ba yung certain exceptions sa attorney na pinoprovide ng Heraldic Code of the Philippines para po para makalagpas siya o kumbaga ma-exempt po siya dito sa kumbaga pagkakalabag sa paggamit po ng watawat ng Pilipinas and other seals that is authorized by National Historic Commission? Sir, generally speaking po, as long as naman po, walang paglabag, walang pagmo-modify po sa ating bandera, wala po ako nakikita na posibleng paglabag po. Specific naman po kasi yung mga dahilan po na garapalang paglabag. At tulad po ng pangbubusabos po sa ating flag. Bawa po ginawa pong basahan ng tao, yan po ay labagang paglabag po. Or kaya po linagay po, hindi po inobserve ang tamang pag-handle po sa ating flag. Yung po sa mga social media influencers naman po, wala po ako nakikitang paglabag po as long as wala pong pambababoy directly po sa ating watawat. Siguro, attorney, isingit ko to ng konting katanungan lang po ito. Kasi may mga, as per observation, meron tayong naobserbahan minsan. Kasi alam ko po, ang flag bawal maulanan. Pero, kasi pag uulan, ang alam ko dapat ibababa po siya from the flagpole. However, may mga na hindi po nasusunod 'yon. Nahayaan na lumilipad or baga nagbabandera po ang ating flag while it's rainy ang season o weather. Ito po ba talaga clear and explicit violation or there are some exceptions po na dapat maituring o mai-consider dito? Nasabi po sa batas kung inclement weather po,
hindi po dapat iangat ang ating bandila. Pero minsan po may mga pagkakataon po na maayos naman po at nakataas na po ang ating watawat. Sinasabi naman po sa batas na hindi na po kailangan ibaba po yun. Kumbaga, i-observe na lang po yung nasasaad po sa batas na hindi po siya violation. Kumbaga, inabutan na po ng malakas na ulan na naka-hoist na po yung flag natin, hindi po pwedeng ibaba po ang ating flag nun. I see. Thank you for the clarification, attorney. Pero attorney, siguro hindi lang siguro sa flag and siguro sa mga emblem and logo na din po as protected by the National Historical Commission and by others na ano po na officially nagre-resemble sa identity of the Philippine institutions and others, attorney. May mga certain institutions or kumbaga description of person lang tayo na allowed po ba gumamit o mag-reproduce nito na example unnecessarily ilagay natin sa certain part of siguro correspondence without the authorization of the example, sabi nating logo of the president, hindi authorized ng president na gamitin yon. Like sabi nating ordinary mamamayan ka, may paglabag po ba doon? Dahil hindi ka sabi nating hindi ka muna nag-seek ng permission na ilagay yon sa isang letter or other type of correspondence. Meron pong paglabag doon dahil po ang mga coat of arms po, ang pwede lang pong gumamit niyan po ay yung mismong opisina po. Ngayon po, kung ikaw po ay ordinaryong mamamayan at ginamit mo po ang coat of arms, bago po, Pangulo, may mga criminal na liability po na mag-a-arise po dyan. Dahil unang-una po, bakit mo gagamitin yung coat of arms ng isang opisina kung hindi ka naman konektado doon? So marami po magiging komplikasyon po, marami po pwedeng maging kaso po laban po sa taong gagamit po ng isang coat of arms po na hindi ka naman otorisado ng batas upang gamitin ito. Siguro, attorney, last question ko na lang po, no, bago ko ibalik dito sa aking kapartner na si Bongbong Quiero. Attorney, kasi sa ibang bansa, example, in the US or other, yung to the point na yung bandera nila, ginagano nila, pero like hindi naman siya considered as violation. Bakit kaya po throughout the history and sa pagkakagawa ng heraldic code na ituturing po na mas stricto yung pagturing o pagrespeto po natin sa ating watawat? Kumbaga, nasa ano po kasi, kumbaga, bilang makabayan po tayo, binibigyan po natin ng respeto ang ating bansa. Hindi po natin pwede ikumpara po ang sitwasyon po sa ibang bansa kung paano po nila tratuhin ang kanilang bandila sa sitwasyon po natin. Mataas po ang paggalang po natin at ang batas po ay nagsasaad po na kailangan po nating i-respetuhin po. Kumbaga marami pong paraan na pagpapakita ng patriotism po pero na hindi po kailangan na mababoy po o ma-degrade ang ating watawat po. All right, attorney, thank you very much po. With that po, ipapasa ko na kay Bongbong Quiero itong mga pagtatanong. Okay, balik sa akin, attorney. Eto, attorney, mga ilang katanungan na lang. Doon naman tayo, attorney, sa pag-awit ng pambansang awit. Kasi feeling ko parte pa rin ito ng Heraldic Code of the Philippines. Ano naman, attorney, yung mga tuntunin dito? Halimbawa, obligado ba talaga, attorney, na yung kamay mo, ilagay mo dito? O kahit nakababa lang? Or obligado ba talaga, attorney, na pagka may ginagawa ka, narinig mo yung pambansang awit, tumigil ka o okay lang kahit na kung anong ginagawa mo, ituloy mo yun? Ano yung mga tuntunin dito, attorney? Ang basic requirements po, una kung bawa po, ikaw ay may ginagawa po, dapat po ihinto mo to at ikaw ay tumayo kung ikaw man ay nakaupo pag narinig mo. Basic respect po ang inaano. Sa pagbibigay po ng respeto natin to bilang Pilipino po sa ating pambansang awit. Kumbaga, hindi naman, not necessary naman po kailangan mo ilagay sa dibdib mo po. Ito po ay base po sa opinion ko regarding po sa ano. Pero the mere fact po na bawa po hindi naman kayo kasama, naglalakad kayo along the way, nagpatugtog ng pambansang awit, bilang respeto po, tayo po ay huminto. Kung tayo naglalakad, tumayo po tayo, huminto sa ano. Kung tayo naman po ay nasa sasakyan natin, ihinto po natin ang ating sasakyan at hayaan po muna natin matapos ang pagtugtog po ng pambansang awit. Opo. Paano, attorney, kung i-reason out nung tao, ay iba kasi yung relihiyon ko eh. Sa religion namin, bawal yan eh, yung ganyan. May mga religion kasi, attorney, paano Apo. bawal sa kanila. Paano yan, attorney? Kumbaga,
kahit naman po hindi naman po pinipilit ng basic courtesy na lang po tayo po huminto. Kumbaga, may mga reliyon po na actually may kaso na po dati na may isang reliyon po na hindi po pwedeng mag-flag ceremony dahil in conflict po. Despite the fact po na ganun, pwede naman po natin ibigay po ang tolerance po natin na respetuhin po natin. Hindi naman po hinihingi na mag-salute or huminto na lang po tayo sa ating ginagawa at ibigay na lang natin po respeto. Kumbaga, not necessarily po minamandato na magbigay ng salute or humawak sa ating dibdib. Tumayo lang po tayo at magbigay galang at respeto po. Okay po. Very well said, attorney. So dito tayo, attorney, sa mga accountability naman. Halimbawa, attorney, nalabag yung Heraldic Code of the Philippines, yung mga bawal sa watawat ay ginawa ng walang permission. Ano, attorney, yung mga parang parusa doon? And sino ang pwedeng mag-file ng kaso kung may paglabag man sa Heraldic Code, Attorney Clarence? Regarding naman po sa penalty po, ang sabi po sa batas, ang penalty po dito ay maaari kang ikulong ng 1 taon or magbayad ng halagang 5,000 hanggang 20,000 or pareho. Kung yung pong gumawa po ng violation ay individual. Pero kung ang gumawa naman po na may violation po ay juridical entity, bawa po isang korporasyon, ang magiging liable po, ang mananagot po dito ay yung kung sino po yung opisyal po, presidente po ng korporasyon na yon. So, kung sino man po ang pwede magsumbong po, kahit sino po mahuli sa akto po na, kumbaga, in flagrant delicto po, nakita mo na hindi may respeto, pwede po yan maisumbong po. Kumbaga, kahit sino po na makakita po na nagbabiolate, pwede po yan isumbong sa otoridad para po magawa na aksyon na makasuhan po na naayon po sa batas. Opo, iyon. At paano, attorney, kung halimbawa estudyante? Kasi parang may nag-viral noon na estudyante, parang sinipa-sipa yung watawat, ginawang parang basahan. Nag-viral ito, attorney, noon kung hindi ako nagkakamali. Sino ba ang doon, liable, attorney? Or yung mananagot? Yung student ba o yung paaralan or kung sino man, attorney? Kung yun po ay estudyante, most likely po minor de edad po yan. So, maaaring hindi po siya magkaroon ng criminal liability. Pero, ang sabi naman po sa batas, may fine po So, maaaring hindi siya makulong pero pagbabayarin pa rin po ng multa. At siyempre po, imbestigahan po kung may kapababayaan po ba yung eskwelahan or maaari po magkaroon din po ng liability po dahil kung may kababayaan po, negligence po sa part po ng school. Opo, yun. Eto, attorney, mga second to the last question na lang. Sa tingin nyo, attorney, bilang isang abogado, effective ba, attorney, yung batas na ito, RA 8491, sa pag-preserve ng national identity o outdated na siya para sa digital age, Attorney Clarence? Sa akin pong personal opinion, ito po ay updated pa rin naman po, applicable pa rin naman po ngayon. Kasi basically po, ang tinuturo po nito ay respeto at nationalismo po natin bilang Pilipino. Kahit naman po digital age, pa rin po yan, applicable pa rin po na maging marespeto tayo at yung nationalismo natin. At the same time po, yung po mga naka-engage naman po dito yung mga procedures po na paano gagawin, ano yung mga pinagbabawal, applicable pa rin po ngayon na ma-apply pa rin po sa digital age po. So para po sa akin, ito po ay applicable at maayos pa rin pong batas. Ito, attorney, sumagi lang sa isip ko, maisingit kong katanungan. Doon tayo ulit, attorney, sa pambansang awit. Halimbawa, yung pambansang awit, attorney, ay iniba yung tono. Kasi halimbawa, mga singer, umawit nun, iniba yung tono, attorney. May ba doon, attorney? May violation? Halimbawa, yung tono naman maganda talaga, yung original na ng Lupang Hinirang. Ginawa niyang rap, ginawa niyang ibang genre, yung tono. Paano yun, attorney? May violation ba doon, attorney? Meron po. Naalala niyo po dati nung mga laban po ni Manny Pacquiao, lagi po siya may mga Filipino artist po na pinapakanta po na ating Lupang Hinirang. Di ba po madalas po kino-call out po ng NHI yung mga hindi po sumusunod sa tamang rating po ng Lupang Hinirang. Kasi po, meron pong part po ng proseso po ng kailangan po natin respetuhin kung ano po talaga yung tamang rating.
kahit po maganda sa pakinggan natin, passionate po, emotional, pero kung hindi naman po yan yung angkop na beat at rhythm po na sinasaad po, mako-call out po na may pagkakamali pa rin po nagawa. Kumbaga, ito po yung classic case po na kahit anong ganda ng intention mo, pero dahil yan ay hindi sang-ayon sa batas, may kasalanan ka pa rin po. May violation ka pa rin po. Opo. Eh, how come ba pala, attorney, kung yung mismong lyrics ang binago? Parang may violation pa rin, attorney. Opo. Mas ano na po yun dahil ano po yan garapalan na po ng pambabastos. Kasi hindi naman po, katulad na sinabi nga po natin, kung babaguhin po ang ating national flag, national anthem, may proseso po, batas po ang dadaanin, may proseso po sinasad ang batas. Kung yan po ay gagawin mo sa iyong personal na kapasidad, pambababoy po at pambabastos po yan. Ayan po ay outright po na violation po. Okay po. Very well said, attorney. Ito, attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, ano na lang, attorney, ang may iwan nating mensahe ngayon sa ating mga kabataan ngayong National Flag Month, lalo na sa pagrespeto talaga natin sa watawat po ng ating bansa. Sige po, attorney. Ang maipapayo ko lamang po sa ating mga kabataan ay aralin po natin ang ating kasaysayan. Kasi malaking bagay po, makakatulong sa atin yan kung paano natin makakapag-decide para sa future ng bayan natin. Sabi nga po nila, kabataan ang future ng isang bansa. Kung wala pong strong foundation sa history, maaari pong maulit ang mga pagkakamali nung dati. Ang pagkakamali natin, paulit-ulit na lang po dahil po hindi tayo natuto. So, ang aking pakiusap po ay sa ating mga kabataan, pag-aralan po natin ang ating kasaysayan muli po, marami po tayong matututunan dyan.